Yun, update tayo mga gulong, kalabatid. And kahapon, day 2, meron pa tayo nakabalik ng isang ibon. So, dalawang ibon natin na uwi. And today, meron pa tayong isang ibon na nakabalik. Old bird category naman siya mga kalabatid. So, ayun yung ating ibon na nakabalik. Yan, yung blue bar white light natin. Ayan mga kapatid, old bird category. Ang kasamaan palad mga kapatid, kung chinek ko siya kanina, may serga siya sa ilalim, kaya pala siya na late makauwi. So yan, naligo na siguro to, natanggal na yung sticker niya. Kanina may sticker pa yan mga kapatid. So tignan natin yung tama niya mga kapatid. Go. So, nung hinawakan ko yung ibon natin, mga kapatid, maganda pa yung katawan niya. Tingin ko nagpahinga to. Kasi buo pa yung katawan niya. Hindi katulad nung unang ibon natin na umuwi, talagang ubos yung katawan niya. Ang problema lang sa kanya, talagang naserga siya mga kapatid. Tignan natin sa malapitan yung tama niya mga kapatid. So, maswerte pa tayo. Inuwian tayo na itong ibon natin na to mga kapatid. Kasi lahi nito is hairbot kak. May inakay pa to, nagsusubo to mga kapatid, mga 5 days old yung inakay niya. So ito yung tama niya mga kapatid, ubos yung balahibo niya sa ilalim. Ayan, nangalim, nangingitim pa yung kalamnan niya. So ubos yung balahibo niya. Siguro ininda niya to ilang araw, pero maganda pa yung katawan niya, nakita nyo, buo pa. Bagya lang pumayat pero bumbu pa yung katawan niya mga kapatid. Problema lang talaga na serga siya. Ayan, nangingitim pa mga kapatid. So hanggang dito sa may binti niya. Ayan. Napakaswerte natin, inuwian pa tayo ng ibon na to mga kapatid. So pangatlo to sa ibon natin na nakakauwi. So dalawang young bird, isang old bird pa lang yung nakauwi sa atin mga kagulong mga kapatid. So ang taning ko sa mga ibon natin is 3 days lang mga kapatid. So kung bakit 3 days lang ang taning ko sa mga ibon natin, so yung reserva nilang lakas pagka yung katawan is hanggang 3 days lang. So sa layo nung kanilang nilipad, so hindi mo alam kung 300 km lang, kasi pwede silang mapalayo at babalik. So maabot na minsan ng 600 or 500 km yung nililipad ng ibon mga kapatid. At kung swerte tayo, kung maabalik pa sila at kung wala silang lakas, talagang hindi na nila kayang bumalik mga kapatid. At nandun na yung pwede silang tamaan ng sakit, kahit anong sakit mga kapatid. So kapag nakauwi yung ibon natin, talagang swerte. Yan, talagang swerte to na kahit na may tama siya ng serga sa ilalim, hanggang doon sa may paa niya, nakauwi pa rin sa atin niya mga kapatid. So ayun yung first bird natin. Cut off siya konting-konti lang, 25 minutes cut off, konting-konti lang aabot. Live pa naman yan, clock yan ng first lap at second lap mga kapatid. And dito naman kay Bunso, si Bunso naman mga kapatid, ito na-acquire natin yung magulang nito kay Tol Jan. Yung nakuha natin ng raffle nung nakarang awarding. So tinatawag nilang pangit line. Ano lang yan, 6 months old. So swerte pa rin tayo, talagang inuwian tayo. Puro cut off siya mula first lap hanggang third lap. Pero napakaswerte natin kasi inuwian tayo ng ibon. Yung uwian lang tayo ng ibon talaga namang masabi mo, masarap na sa pakiramdam yun mga kapatid. So ito yung third bird natin, ayan, hairbot. At ito yung inakay niya, ayan, medyo malaki na inakay niya. So kailangan na natin sing-singan ito. Ayan, anak niyan. So hairbot, kapares niya, ayan, Cookman. Ayan, producer din ng mga finisher natin ng Cookman yan. So maswerte tayo. At hanggang ngayon day 3 meron pang nakawing ibon sa atin. So malamang ito na yung huling ibon na makakabalik sa atin mga kapatid. So yung ating nag first overall champion
eh hindi na nakauwi mga kalapatid si Naruto. So kung bakit kahit cut-off siya is nag first overall champion siya mga kalapatid, kasi leading siya nung first and second. So lahat ng third lap walang nag-clock sa oras, so kinumpute na lang yung first and second lap. So doon tayo nag-leading mga kalapatid. So nag-rank tayo ng first overall. So nakuha natin yung first overall champion this year mga kalapatid. Although hindi nakauwi yung ibon natin, malungkot tayo, pero nakakuha tayo ng konting panalo. And sana sa susunod makapagpa-uwi na tayo ng maayos sa last lap. So medyo nagagamay na natin yung mga ibon natin. So konting-konting mekos-mekos na lang mga kalapatid. At tingin ko malapit na nating masanay yung kanilang abilidad. Yun, ayos, ang lalim, mga abilidad pa mga kalapatid. Pero tingin ko matitibay yung ibon natin mga kalapatid. So kulang lang tayo sa mekos-mekos kasi nga newbie lang tayo mga kalapatid. So patuloy-tuloy lang tayo nag-aaral para mapaganda pa natin yung performance ng mga Barata birds natin mga kalapatid. And yung last lap 11 birds, so 3 yung nakauwi, so 8 bird lost bird tayo mga kalapatid. So kasama na dun yung ating nag first overall champion na si Naruto, yung bristle natin. And ganun pa man, meron pa naman sila hanggang bukas. Maasa pa rin tayo na makakauwi pa rin siya at yung mga kasama niya mga kalapatid. Lalo na si Falcon, napakatibay nung ibon na yun. Kahit na Falcon na, umuwi pa rin yun kahit cut-off. So hanggang dito na lang yung ating update mga kalapatid. Magulong. So titignan natin bukas kung may makakabalik pa. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Alan Love TV. Bye!